Gawa tayo ng putong kamote pero hindi kamoteng kahoy ang gagamitin natin. Tara, gawin natin. Yes, kamote. Yan ang ating gagawing putong kamote. Dahil hindi laging panahon ng kamoteng kahoy, so yung kamoteng yan ang gagamitin natin. So yan, kakayurin natin yan. And then lalagyan natin ng sugar. Nilagyan ko nga pala yan ng gata kaya medyo may sabaw-sabaw pero pinigaan ko rin siya ng konti. Then lalagay natin yung kasaba flour. Yan ang gagamitin natin para medyo chewy pa rin ang ating kamote, putong kamote. Yan, so ready na. At iset aside muna natin dahil gagawa muna tayo ng kanyang palaman. Yan, so iset aside muna natin yan. So, anong natin gagawin? Lagyan natin ng butter. Ayan, and then lagyan natin ng sugar. Then, pagkatapos natin ilagay ang sugar, saka natin isunod ang ating gata. Ayan. So, hahaluin lang natin yan hanggang sa ma-dissolve ang sugar. Ayan. At pag na-dissolve na, saka naman natin ilagay ang ating nyog. Ayan. Yung nyog na yan, hindi yan yung piniga na nyog ha. Yan yung fresh na bagong kudkod. Yan. So, haluin lang natin siya sa sugar. Yan. So, naging ganyan ang kanyang color. So, light brown. So, ang ginawa ko, dinagdagan ko pa siya ng muscovado na asukal para maging ganyan ang color niya. Ayan. So, pag ganyan na po, pwede na po yan. Set aside muna natin. Ayan. So, ito yung kanina ng kamote. So, ang gagawin natin dyan, ilalagay na natin siya sa ating hulmahan. Yan nga pala, nilagyan ko ng oil. Coconut oil. Ayan. So, gagawin natin. Ang una natin gagawin, ilalagay muna natin ang ating kamote mixture. Ayan. So, hindi nyo siya pipit-pitin. Buhaghag lang po dapat ang paglalagay. Ayan. And then, pagkatapos natin lagay, saka natin ilagay ang kanyang palaman. Yung ginawa natin kaninang minatamisang niyog. Ilagay natin sa gitna. And then, pag okay na, saka natin takpan ulit ng ating kamote mixture. Ayan, buhaghag lang din dapat ang pagkakalagay natin. Para hindi siya siksik. So, yan. Dahil gumamit tayo ng cassava powder, magiging chewy pa rin ang ating puto, kamoting puto. Ayan, so ganun lang din ulit. Gagawin lang natin yung kamote mixture and then yung ating minatamisang nyog, saka natin ulit tatakpan ng kamote mixture. Yan, so ready na nating ilagay sa ating steamer. Ayan. So ilalagay na natin siya dyan hanggang sa maluto. So, yan na po ang ating putong kamote. Yan, pag naging ganyan ang color, medyo yellowish na siya, yan, pwede na po yan. Or pwede natin gawin yung tutusukin natin ng toothpick para malaman natin kung luto na. So, ito na ang ating finished product. So, nilagyan ko rin siya ng minatamisang nyog sa ibabaw. Ayan. So, kahit hindi panahon ng ating kamoteng kahoy, pwede natin gamitin ang kamote mismo. Ayan. At ready na nga nating tikman. So, ganyan po ang loob niyan. Ayan. O, diba? Sobrang sarap. Pwede natin siyang
i-partner sa kape tuwing umaga or pwede nating gawing merienda sa hapon. So, gawin nyo na rin po yan sa inyong tahanan. At tiyak na masasarapan din kayo. Thanks for watching!